Ngayon pong oras na ito, tayo po ay darako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat, basahin natin ang ating text. Pag-aaralan po natin ngayon is about rapture pa rin. Puro rapture ngayon. Para maintindihan natin ang ibig sabihin ng rapture ayon sa turo ng banal na kasulatan. Ang sabi po in 1 Corinthians chapter 15, 49 to 54. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse number 49, ready, begin. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa pagpapala na kami po'y makapag-aral muli ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon nagkaroon kami ng panibagong opportunity para maging kabahagi sa huling bahagi ng gawain namin, Panginoon, para po sa araw na ito. Salamat po sa natapos ng mga gawain simula po kaninang umaga, maging ngayong hapon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito po'y mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang kami patuloy na matuto, upang kami mag-share ng aming natutunan, at upang mas lalo po kami mapagtibay at matuto, Panginoon, ang iyong mga salita. Dalangin po namin ang pagkilos sa aming pong mga puso, sa aming kalagitnaan. Niluluwalhati ka namin, O aming Panginoon. Binabalik namin ang kapurihan sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Kaninang umaga, pinag-aralan po natin yung patungkol po sa aral ng Bible about the rapture. I hope naging blessing po sa atin. Ano yung pinaniniwalaan natin as a church? Ang rapture ay hindi po yan bago at hindi po natin layuning patunayan kung ang rapture ba ay aral talaga ng Bible. Maliwanag naman no? Nasa Bible talaga ang aral ng rapture na dadating talaga sa pagkakataon na nakukuhanin may kukuhanin, dadagitin, di po ba? ng Panginoon ang mga mananampalataya at uunahin muna niya ang lahat ng mga nangamatay na kay Kristo. So, iyon po mga kaibigan ay aral na nakasulat naman talaga sa Biblia. Okay? So, pinag-aralan po natin kanina kung ano yung paniniwala natin kung kailan ito mangyayari. Hindi para mag-set ng date, kung hindi kung anong bahagi ba ng prophecy dadating yung rapture. Ito ba ay dadating bago ang 7 years of tribulation? Kalagitnaan ba ng 7 years of tribulation o sa katapusan ba ng 7 years of tribulation? So nag-aralan natin ang ilang mga bagay, marami pa po yun, mga dahilan. Pero binag-aralan muna po natin yung tatlo na dahilan bakit tayo naniniwala doon po sa pre-rapture theory. Di po ba? Ng church. At I hope naging blessing po sa atin. At kung meron man tayong marami pang katanungan, marami pa pong mga po pwedeng maging katanungan, ay unti-unti ay mabigyan po ng kasagutan ang mga katanungan po natin ito. Sa pagkakataon pong ito, mula po sa mga sulat ng 1 Corinthians chapter 15, verses 49 to 54, ay pag-aaralan pa rin po natin ang paksa about the rapture. Sa particular pong paksa na pinamagatan po nating The Promises of the Rapture. Ano ba yung pangako ng rapture? Bakit ba kung merong isang bagay na dapat magbigay ng saya o anticipation sa atin ay ito? Marami tayong problema, di po ba? Maraming mga balitang hindi magaganda na sinasabing paparating, maraming mga possibilities na po pwedeng mangyari na hindi magiging kaaya-aya at maging maayos tanggapin, lalong-lalo na kapag naririnig natin yung wars and rumors of wars, di po ba? At nakikita at naririnig natin yung mga balita na ang mundo natin, bagaman nagiging advanced na po tayo,
Pero yung advancement ng technology at ng buhay, mga kapatid, kalakip po niyan ang alam natin, mga kapatid, na pagkukondisyon lang ng isip at kalooban natin para magkaroon ng full control sa buhay natin. Di po ba? Ang sarap ng pakiramdam ngayon, di po ba? Ngayon, pwedeng wala ka ng hawak na cash. Cellphone na lang. Di po ba? Nakakapag-transact na tayo ng, wala ka ng hawak na, dati ang kakapal ng wallet natin, sakit pa ng, lalo yung mga lalaki kapag naglalagay ng wallet dito sa may likuran, ang sakit. Di ba? Ayaw na natin ng makakapal. Dati puro pera. Makikita natin mga kaibigan dito, dati, ngayon cellphone na lang ang bumubukol dito sa may harapan ng, mga bulsa natin. Pero dati ano yan, mga papel yan eh. Di po ba? Dahil mga pera yan eh. Di po ba? Ang bigat. Ayaw natin ng gano'n. Ngayon, very convenient. Wala na tayo. Cashless. Totally cashless. Di po ba? Natin nauso credit card. Pwede na rin. Di ba? Pero ngayon, kahit wala ka ng credit card, basta may GCash ka, cashless. At alam naman natin na dito sa bansa natin hindi pa masyadong uso, pero darating ang pagkakataon, hindi mo na kailangan ng cellphone to transact. Sa ibang mga bansa, sa kasalukuyan, di po ba, ang kailangan na lang nila at meron na pong gumagamit ng mga microchips, implanted mga kaibigan sa kanilang mga kamay at yung iba, meron sa noo. Naalala ba ninyo, nagkaroon tayo ng end times updates dati, si Pastor Larry Tan pa yung naging tagapagsalita natin. Dami niyang mga ipinakitang mga clippings sa mga pahayagan, money of the future, na dati, kapag binasa po natin, hindi mangyayari yun. Paano magkakaroon ng tatakan? Anong tatak yan? Di ba? Tatak sa kanan, kamay, at sa noo. Anong tatak yan? Di ba? Na nakikita natin na unti-unti nag-unveil na sa atin na talagang doon papunta. Very convenient. Pero alam natin na ngayon, kapag may cellphone ka, gusto niyo bang malaman kung nasaan yung mga mahal niyo sa buhay? Cellphone lang. You can easily track your loved ones using cellphone. Amen? Kaya nga yung mga, lalong-lalo na, yung mga magagandang mga cellphone, pag ninakaw, alam mo kung nasaan, lumalakad din yung cellphone mo eh. May tracker eh. Mga hayop nga ngayon, alam mo na, meron na rin microchip eh. At may mga tao, dito sa bansa natin, hindi pa masyadong bantag. Pero sa ibang mga bansa, ang dami ng mga taong naglagay ng microchip sa kanilang mga katawan. At ano yun? Surveillance yun, kung tutusin. You can run, but you can never hide. Which is, iyan po, mga kaibigan, ang mangyayari sa darating na panahon. Very convenient, advanced technology, pero hindi natin namamalayan, lahat ng yon ay bahagi ng prophecy para ma-fulfill yung sinasabi ng Biblia na time will come, mga kaibigan, no one can sell and no one can buy without the mark of the beast. Okay? At nakikita natin at idudugtong po natin yan sa mga darating na mga Sundays ng ating pag-aaral na magaganap during the time of the 7 years of tribulation. Diyan po mangyayari lahat ng yan. At magiging, ngayon po, ano pa yan, depende sa bansa. Pero time will come, lahat ng bansa, dadating po tayo dyan para magkaroon lang ng kapayapaan. To ensure na magiging mapayapa ang lahat, mangyayari at susunod po tayo dyan. Dyan tayo lahat papunta. Okay? Dyan papunta ang mundo natin. Which is kapag binasa po natin ang banal na kasulatan, lahat ng yan nakasulat sa Bible. At unti-unti, slowly but surely, nangyayari at nakikita na natin na na-unveil na before our eyes. Yung dating mga imposible, ngayon posible na. Yung dating nakikita lang natin sa pelikula, yung pelikula, mga kaibigan, hindi man po pwedeng walang pinagbabasihan yan eh. Di po ba? At unti-unti nakikita natin na yung dating imposible na napapanood lang natin sa pelikula ngayon, nakikita natin hayag na hayag na. Bible pa rin. Bible pa rin. Kasulat po yan sa Biblia, sa prophecy ng mga aklat sa banal na kasulatan na nagtuturo po patungkol dito. So pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na mga linggo, pero ngayon po ang focus natin is about the rapture. Gusto nating liwanagin at gusto nating pagtibayin. At gusto natin, mga kaibigan, na kung merong isang bagay na dapat ina-anticipate tayo is this day.
Itong pangakong ito, na darating ang pagkakataon na po pwedeng ang Diyos po pwedeng dumating anytime, hindi natin alam. Di po ba? Sinong ayaw mamatay? Gusto niyo bang mamatay? Ayaw natin, di ba? As much as possible, gusto natin hindi na tayo makaranas ng kamatayan. At meron pong pag-asa, po pwede pala na hindi ka na mamamatay in the sense na hindi ka na sasakit, dadaan sa sakit, hindi ka na maaksidente, hindi ka na tatanda. Anytime po pwedeng i-translate na ng Panginoon at kuhanin na lang tayo ng ating Panginoon at iyon, mga kaibigan, ay nasa aral ng rapture. So pag-aaralan po natin ngayon ay yung mga promises ng rapture. Ano ba yung mga pangako na nakapaloob sa pangyayaring ito na sinasabi ng Biblia? So pag-aaralan po natin, gamit po ang mga talatang ating binasa in 1 Corinthians chapter 15, patungkol po sa ilang mga bagay patungkol sa rapture. Number 1, pag-aaralan po natin, the mystery of the rapture. Ang rapture po, in the Old Testament, hindi po ito hayag na itinuturo. Kaya nga po ang tukoy ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verse number 51, nung sineshare po niya about the rapture, ang sabi po niya, ang aral ng rapture is a mystery actually. It is a mystery. Pag sinabi pong misteryo, mga kaibigan, isang hiwaga, ibig sabihin isang bagay na hindi hayag dati. Old Testament, hindi man nila alam patungkol sa rapture. Ang alam ng mga mananampalataya in the Old Testament, there will be a resurrection one day. Pero wala silang masyadong alam patungkol sa ano yung magiging kaganapan, na kailan ba mangyayari ito, paano ba pangyayarihin ito, hindi nila alam yon. Okay? Ang alam lang nila, ang mga mananampalataya ng Diyos, na darating ang araw, sabi ng ang paniniwala ng mga Old Testament saints, na darating ang pagkakataon na ire-resurrect ang mga patay na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Titingnan po natin ang sabi ng banal na kasulatan in verse number 51, ang sabi ng Bible, behold, I show you, ano sabi? A mystery. A mystery. Hiwaga ito eh. Sa gitna ng pagpapaliwanag ni Pablo about the resurrection of the Lord Jesus Christ at kung ano po ang naging effect nito, 1 Corinthians chapter 15, kapag binasa po natin yan, ay tumutukoy about the resurrection of the Lord Jesus Christ and the power of Christ's resurrection. The effects of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Then, bigla po niyang isiningit. Pagkatapos niyang ituro ang patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo at kung ano po ang na-accomplish nito sa buhay natin, isiningit niya in verse number 51, ito po ang sabi, behold. Pagkatapos pong sabihin about the resurrection, behold, I show you a mystery. I show you a mystery. We shall not all sleep. Kasi ang alam ng tao dati, lahat mamamatay. Pero sabi ni Apostol Pablo, merong isang misteryo na hidden before in the Old Testament. Pero ngayon, di ba, inihayag sa kanya ng Panginoon at ipinapahayag niya sa atin. Ang sabi niya, hindi lahat ay mga mamatay. Ibig sabihin, hindi lahat tayo will taste physical death. Amen? Pag sinabing physical death, yung hindi tayo lahat mamamatay sa sakit, hindi tayo lahat mamamatay sa, alam po ninyo yun, sa aksidente o sa pagtanda. Merong itinakdang araw ang Panginoon, di ba, sa panahon natin ngayon, di ba, na we shall not face death. At ang sabi dito, we shall not all sleep, we shall not all die, but we shall all be changed. Hindi mamamatay ang physical na katawan natin, pero ang katawan nating lupa at nasisira at namamatay ay babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ito po'y inintroduce ni Apostol Pablo bilang isang hiwaga. Ngayon, meron pong isang katotohanan ang nais ituro sa atin ni Pablo sa talatang ito. Sinasabi po ni Apostol Pablo that he was introducing a mystery. Hindi ito aral na itinuro dati in the Old Testament, but he was introducing isang aral, isang teaching na hindi itinuro at ni-reveal in the Old Testament, pero sa panahon natin, panahon ng mananampalataya, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, itong misteryong ito na unknown in the past ay ipinapaliwanag at ipinapakita sa bawat isa sa atin. At ano po yun? The rapture. Isang bagay na napakahalagang aral na sinasabi ni Pablo
na merong isang pangyayari at mangyayari na kabibilangan lamang ng mga mananampalataya at ang mga mananampalatayang nabubuhay ay babaguhin ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kailangan? Bakit kailangan? Kasi ito pong sabi, ang sabi po ng Bible in 1 Corinthians chapter 15, 49 at 50. Tignan niyo ang sabi. Verse number 49. And as we have borne the image of the, ito po yung image ng earthly, ito, yung katawan natin, image of the earthly, katawan, physical, okay? We shall also bear the image of the heavenly. Itong katawan natin na to, walang ganito sa langit. Walang ganitong katawan, flesh sa langit. Hindi nasisira, wala nang kasiraan sa langit. Pero ang sabi, ang mga mananampalataya, okay, na merong physical na katawan, mga kaibigan, ay magkakaroon din ng isang image of the heavenly. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Glorified body. Dadating po yan. At paano mangyayari? Okay? At itong sabi in verse number 50, sabi in verse number 50, now this I say, brethren, bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan may magbabago? Because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Bakit sa langit wala ng flesh? Bakit? Kasi ang physical na katawan na nasisira cannot inherit the kingdom of God. Kasi sa langit wala ng kasiraan dun. Kaya kailangan na ang ating katawan ay mabago. Na ang katawan nating nasisira ay kailangang baguhin. Ang nawawala, nasisira ay kailangang magkaroon ng hindi nasisirang katawan. At ang tanong, paano gagawin? Paano mangyayari? Okay? Through the rapture. Kasi pag dumating ang rapture, anong sabi at pag-aaral natin kanina? The dead in Christ shall rise first. Ang unang mabubuhay na maguli, with a glorified body, hindi na yung nasisirang katawan, corruptible body, ay yung mga mananampalataya ni Kristo. And we, which are alive, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan, ay ano po? Ay babaguhin ng Panginoon at magkakaroon tayo ng tinatawag na incorruptible body. Verse number 53. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sapagkat kinakailangan nitong may kasiraan, di ba? Flesh, ay ano po? Ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kapatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Okay? Balikan natin ang verse number 52. Ano yung sabi inaunang talata? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo ay, ano po, babaguhin. Hindi alam ng mga Old Testament saints yun. Pero ngayon, ipinakita at itinuturo sa atin ng Bible na merong rapture. Mystery of the rapture. Kaya blessing po na maintindihan natin to. Amen? At nabuhay tayo sa panahon na ang rapture ay hindi na misteryo kung hindi hayag na aral na itinuturo ng Panginoon. Isang bagay at isang pangyayari na dapat ay ina-anticipate natin. Any day can be rapture day. Kahit may kasiraan, kahit na dumating ang pagkakataong na ang katawan natin tumatanda, kahit dumating ang pagkakataon na tayo ay pwedeng magkaroon ng katawan na pwedeng masira ng karamdaman, pero hindi dapat nagbibigay ng takot at kawalan ng pag-asa, because one day itong nasisira ay bibihisan ng wala ng nasisira o kasiraang katawan. At ang mangyayari at ang event na yan ay walang iba kung hindi ang tinatawag nating ano po? Rapture. Kaya ang rapture, nagbibigay po ng hope. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan kanina sa binasa natin, comfort one another with these words. Amen? With these words. Kaya kung tayo may mga mahal tayo sa buhay na nangauna na, huwag ka mawala ng pag-asa, kasi hindi sa mananatiling patay, they will be resurrected. At darating ang pagkakataong magkakasama-sama tayo doon sa langit sa piling ng ating Panginoong Diyos. Magkakaroon ng reunion. Amen? Kakaroon ng reunion. Amen?
Kaya hindi tayo natatakot mamatay. Bakit? Kasi para ang ating katawan ay mapalitan ng hindi nasisirang katawan, kailangang mamatay ang pisikal na katawan natin. Kaya ang pananaw natin sa kamatayan, di ba? Gusto nating mabuhay. Pag sinabi sa atin ng doktor natin, hanggang ganito ka na lang, gumagawa tayo ng paraan para humaba at mag-extend ang buhay natin. Kumakain tayo na malulusog ng mga pagkain natin. Pero kung darating man ang kamatayan at haharap man tayo, hindi tayo natatakot. Amen? Hindi tayo mga kaibigan nagiging desperado at parang masisira na at magugunaw na ang buong mundo natin. Bakit? Sapagkat alam natin na time will come, mamamatay ang ating physical na katawan, pero merong itinakda ang Diyos na araw na babaguhin niya ito. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. The mystery of the rapture revealed to us. Pangalawa, not only the mystery but the miracle of the rapture. Ilang mga pangako ng Panginoon, yung mystery inihayag. Amen? Yung hindi alam dati ngayon, maliwanag na tinuturo sa atin. At hindi lang yan, kundi pinapakita sa atin dito yung promises ay yung milagro. Di ba? Nakaakibat at kalakip ng pagdagit ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ano pong miracle yon? Yun nga po yung sabi natin kanina, hindi tayo mamamatay. When we say hindi tayo mamamatay, una sa lahat, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. Ang buhay ng tao hindi natatapos pag siya namatay physically. May mga naniniwala at nagtuturo yung annihilation theory, na kapag ang tao daw mga kaibigan namatay, tapos na, he ceases to exist. Walang kaluluwa at walang ibang destinasyon. Automatic yan. Kaya maraming mga tao, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Magpakasama ka na, magpakamundo ka na, dahil pag natapos na at namatay na buhay mo, tapos na rin ang lahat. Hindi totoo yun. May kaluluwa ang tao. Yung pisikal na katawan titigil, pero ang kaluluwa, mga kaibigan, eternal yan. At iyan ay mag-i-spend sa dalawang lugar lang. It's either hell or heaven. Sa presensya ng ating Panginoon. Pero ang pinasabi ng banal na kasulatan sa lahat ng mga mananampalataya na makakasama sa rapture, we will not face death. We will not be separated from God. Yung physical natin, mga kaibigan, po pwedeng mamatay, babagsak, magdidecay. Pero ang kaluluwa natin will never face death because we will be in the presence of our Creator and our Savior eternally. Yan ang pangako ng rapture. Babaguhin ang ating katawan at tayo ay hindi mahihiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya may kaluluwang tao. May patutunguhan ng kaluluwa ng tao. Kahit sabihin ng tao na, hindi, wala. Meron eh. Kasi nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya meron tayong kaluluwa na dapat pangalagaan. Meron tayong kaluluwa na dapat ayusin sa harapan ng Panginoon. Meron tayong kaluluwa na dapat, mga kaibigan, maging tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi natatapos ang buhay sa kamatayan. Ito ay panibagong pintuan sa eternity. It's either eternity in hell, eternally separated from God, or eternally with God sa langit. The promise of the rapture, the miracle of the rapture, we will not face death. We will be forever with the Lord. Pangatlo po, mga kaibigan, not only the miracle of the rapture, but the magnitude of the rapture. The magnitude. Pag sinabing magnitude, ano ba yung lawak ng rapture? Ang sinasabi sa atin, at nabanggit na natin to kanina, it involves all believers in Christ. Kaya pantay-pantay. Regardless kung dati, nung unang mananampalataya, o ngayon, lahat makakasama sa rapture. Regardless kung naunang namatay, o ngayon buhay pa. Mga kapatid, lahat kasama sa rapture. Actually, mas binigyan nga ng unang pabor yung mga namatay kay Kristo, hindi walang kabuluhan ng kanilang pananampalataya. Hindi tayo inuna na buhay, kundi ang sabi ng banal na kasulatan, the dead in Christ shall rise first. Mauuna silang bubuhayin. Kasama sila eh. Ano po mga kaibigan ng hudyat? That they will be resurrected, the rapture. The rapture. Pagdagit ng Panginoon, kasama pong dadagitin at kukuhanin at dadalhin ng Panginoon sa langit ay ang mga nangamatay na kay Kristo. First resurrection. Nangamatay na kay Kristo will be resurrected from the dead. Okay?
At pagkatapos po niyan, kukuhanin ang bawat isang mananampalatayang buhay. So that's the magnitude of the rapture. Kaya walang kawawang Kristiyano eh. Yung sinasabi nung iba na kawawa naman yung mga pinersecute, they were persecuted, naghirap sila, pero napansin po ninyo, alam nyo kung tayo po ay maghihirap at magpapapersecute ng wala pong inaasahang pag-asa, yung mga alagad, hindi mamamatay para kay Kristo yung mga yun. Ba't ka mamamatay para sa isang bagay na alam mo namang walang kabuluhan at walang pangako pala na sinasabi sa iyo? Bakit ganun na lang katapang ang mga alagad na sukdo lang sila ipatayin? Talagang yung iba binalatan ng buhay, pinakain sa leon, kinaladkad. Alam po ninyo yun, yung pinako ng baligtad, binuhusan ng maiinit na kumukulong tubig hanggang mamatay. Abi, kung wala kang inaasahang resurrection, ba't ko isusugal ang buhay ko para sa pananampalataya kay Kristo? Pero ba't nila nagawa? Kasi they believed. They believed na merong isang araw na bubuhayin muli. Namatay man ang aking pisikal na katawan, pero at least namatay ako para sa pananampalataya ko sa ating Panginoong Kristo. Ang kanilang pananampalataya is never in vain, is not in vain. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 15, kung walang resurrection, walang kwenta ang pananampalataya natin. At yun yung pinanghahawakan ng mga mananampalataya na nauna sa atin. Bakit sila mga kaibigan nagtiis? Sukdo lang sila ay mamatay, maging kapalit ng kanilang buhay. Bakit? Sapagkat sila ay naniniwala at nananampalataya na merong pagkabuhay na mag-uli. At ano maguhudyat nun? The rapture. The rapture. The magnitude of the rapture includes all believers, dead or living. Lahat tayo makakasama doon. Walang maiiwanang mananampalataya. So kung tayo po, sila Pablo, nag-iintay po sila during their time, magra-rapture na. Inabutan sila ng kamatayan, Nawalan ba ng kabuluhan ng kanilang pananampalataya? Hindi. Kasi makakasama naman talaga sila doon. Hindi nga lang doon sa sitwasyong buhay sila. Katulad nung ginawa ng Panginoon kay Elijah. Naalala niyo si Elijah, si Enoch, they were raptured, they were snatched up. Di po ba? Hindi sila nakatikim ng kamatayan eh. Hindi na nga sila nakita eh. Kinuha na sila ng Panginoon eh. They were translated. Ganun ang mangyayari. Tayo, ngayon, we are expecting and we are praying na makaranas ng rapture. Amen? Sarap kayang ma-rapture. Ano kaya pakiramdam kapag na-rapture? Di ba? Yung bigla na, yung wala pag di ba? Glorified body na lang. Sino sa atin na nagpe-pray? Ang prayer ng marami po sa atin, Pastor, sana ang pinagpe-pray ko po, hindi na ako, kung ako man ay mamamatay, hindi na ako dumaan sa sakit. Sino nagpe-pray ng ganun? Yung bang matutulog na lang ako pag gising ko, nasa langit na ako. Yung hindi na ako sasaktan, hindi na ako mahihirapan, hindi na manghihina ang katawan. Sino nagpe-pray po ng ganun? Di ba pinagpe-pray natin, Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Ngayon, kung sa lifetime natin hindi pa magra-rapture, hindi ibig sabihin na wala ng kabuluhan ng pananampalataya mo, you will still be raptured. Babaguhin na ang katawan mo. You will be resurrected from the dead. Papalitan ng Panginoon ang katawan mo ng incorruptible body. Amen? At makakasama natin ang ating Panginoong Diyos. The magnitude of the rapture. Pangako ng Panginoon yung walang nanampalataya kay Kristo na hindi kasama sa pangakong ito ng Diyos. Naghirap man dito sa lupa, huwag tayo mag-alala kasi hindi importante na tayo dumaan sa hirap. Ang importante sa huli, kasama natin at kapiling natin ng Diyos. Doon sa lugar na inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya tayong mga mananampalataya, lagi nating sinasabi, gusto pa nating mabuhay ng mahaba. Amen? Pero hindi tayo takot mamatay. Gusto pa nating mag-extend ang buhay natin as much as possible. Pero kung hanggang doon na lang, Lord, thank you, salamat sa buhay na pahiram. Dahil alam ko na isang araw, hindi ako mananatiling patay, kundi mabubuhay akong maguli with a glorified body. The magnitude
of the rapture. Susunod po is the magnificence of the rapture. The magnificence or the glory of the rapture. Ito po yung sinasabi that we will be transformed. We will be changed. We will be changed. Lahat ng mga mananampalataya ay magkakaroon ng transformed body. Itong nature ng body nato ay magbabago, mga kaibigan, at will be suited for eternity. Ito kasi hindi pang eternity, Nasisira, kumukulubot. Diba? Kahit na anong gawin nating batak, di ba napapansin habang tumatanda tayo, pag tinitignan natin ang picture natin, nadi-discourage tayo. Pambira. Bakit ganun ang bata ko? Diba? Ang banat na banat, ang mamula-mula. Diba? Ngayon, mga kaibigan, bakit ganun? Dami ko nang pinaglalalagay. Bakit kumukulubot? Ba't kumukulubot? Diba? Dati, lago ng buho ko. Bakit ngayon? Bakit? Naalala ko tuloy ang misis ko pag dati wala man ako nakikitang liwanag sa tuktok mo, bakit ngayon meron? Wala tayong magagawa Diba nasisira ang katawan Pero darating ang araw, yun ang blessing Hindi naman yung ngayon Pwede ngayon, makaranas tayo ng hindi maganda sa physical na katawan, pero salamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi naman tayo habang buhay na ganito Tayo may mga rayuma, huwag kayong mag-alala, isang araw, wala yan, tanggal yan. Di po ba? Magiging glorified body, wala nang kasiraan. Hindi na tayo tatanda kasi eternal na Pangako yan ng rapture. We will be changed. We will be transformed. This corruptible will put on incorruption. This mortal will put on immortality. Kaya kung wala tayong pambili ng pampaganda at pampabanat, mag-antay na lang kayo ng rapture. Ngayon, kung meron naman kayong pambili, okay lang din naman. Bili kayo. Wala bang masama na pangalagaan natin ang mga katawan at mga itsura natin. Pero kung talagang walang-wala, huwag kayo mawala ng pag-asa. Pag nag-rapture, naku, maniwala kayo. Okay lahat. Wala nang pagtanda. Diba? Lahat ay magiging perfect. Perfect body. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Glorified. Glorified body. Okay? Number 5. The manner of the rapture. Ano yung manner? Ano yung paraan ng pagbabalik ni Kristo para kuhanin ng mga mananampalataya? Again, inuulit ko po, kapag nagbabasa tayo ng Bible, baka mapag-isa ninyo yung mga talata for the second coming and for the rapture. Magkaiba po yun. Magkakaroon kayo ng kalituhan kapag hindi nyo dinistinguish kung rapture ba ang tinutukoy o second coming of the Lord Jesus Christ. Kasi magkaibang event yun. Okay? Yung second coming of the Lord Jesus Christ, si Kristo babalik to establish His kingdom. So talagang tutungtong siya sa lupa Diba? Tutungtong siya sa lupa. Pero ang rapture, hindi siya tutungtong sa lupa. Babalik siya, pero in the clouds. Para kuhanin ang kanyang mga mananampalataya to meet Him in the air. So, bumaba si Kristo, pero hindi to establish. Bumaba si Kristo para kuhanin, and that is the rapture. Magkaiba yan sa second coming of the Lord Jesus Christ. Minsan, napagpapalit at nalilito yung marami dun sa ibang mga talata na dinidikit nila sa rapture, which is hindi pang rapture, kundi pang second coming of the Lord Jesus Christ. So, wag po tayong malilito doon. Ang tinutukoy natin is the rapture of the church. Okay? So, the manner of the rapture. Ang manner ng rapture, ang sinasabi po ng banal na kasulatan is instantaneous. It is instantaneous. Ibig sabihin, sudden, biglaan po yan. Walang nakakaalam, like a thief in the night. Unlike the second coming of the Lord Jesus Christ, makikita ng buong mundo na si Kristo bumababa Makikita Pero ang rapture, hindi makikita. They will never see the Lord Jesus Christ coming. Bakit? Kasi ang rapture is instantaneous. Biglaan. Anong sabi ng talata? Tingnan po ninyo ang sabi in 1 Corinthians chapter 15, verse number 52. Ang sabi ng talata, mga kaibigan, sa isang sandali,
Sa isang, makikita nyo ba, ikisap mata nga? Hindi mo makikita. Kakaibang-kakaiba sa second coming of the Lord Jesus Christ. Kasi ang second coming of the Lord Jesus Christ, makikita ng lahat eh. Bababa talaga ang Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga hinirang. Kasama natin mga kaibigan ng mga mananampalataya ng Diyos. Old Testament saints, tayo mga mananampalataya to establish the earthly kingdom of God dito sa lupa. Makikita kasi dito magse-settle down. Pero ang rapture hindi ganon. Ang manner ng rapture, hindi po siya makikita ng iba. Pero mararanasan lamang ng mga mananampalataya. Amen? Mga unbelievers, magugulat na lang. Kaya nga magkakaroon ng kaguluhan eh. Magkakaroon ng kaguluhan. Bakit? Kasi, isipin nyo, biglang nawala. Biglang nag-disappear. In that twinkling of an eye. Kausap mo ngayon. Maya-maya wala na. Nagdadrive, magugula. Asan yung driver? Ang bira kumakanta. O nagpe-pray, nakapikit. So sabi ko nga sa inyo, pag dilat mo, asan yung mga kasama ko? Naiwanan ka in the twinkling of an eye. Instantaneous. Instantaneous. Sudden. In a moment, twinkling of an eye. Mabilisan po yun. Gano'n bang kabilis yung twinkling of an eye? Nakalimutan ko, meron namang sukat doon kung ilan eh. Pero less than a second. Pakabilis. Ganun lang. Biglang bago na. Biglang nagkagulo na. Biglang magugulat tayo yung nanonood ng balita. Nagkagulo dito, nagkaroon ng aksidente dito. Hindi lang dito sa Pilipinas, dito sa lugar na ganito. Ay, ang gulo ng mundo. Ano kaya mangyayari, ano? Ngayon nga lang, nagkakagulong lang sa Iran, ang gulo na ng mundo eh. Tayo apektado sa isipin nyo, buong mundo magkakagulo. Ano kaya ang buhay noon? Ang gulo. Puro aksidente. Diba? Ang dami. Yun na po ang simula natin mga kaibigan. Kaya, Pastor, sa tingin ba niyo buhay na yung Antikristo? Palagay ko buhay na eh. Kasi we are in the last days eh. Naghahanap na lang dun sa tamang timing, kailan ba talaga? Pero naniniwala tayo sa panahon natin ngayon, yung signs of the times, kung ibabase natin sa hula ng Bible at sa nangyayari ngayon, titignan naman natin sa ating mga pag-aaral sa darating na mga linggo, makikita natin na pambihira lahat is unveiling before us. Sa harapan ng mga mata natin, nangyayari yung lahat ng dati na hinula at inaantay at inaantabayanan ng mga mananampalataya dati. Ngayon, nangyayari na. Kakaroon natin mga kaibigan ng hindi magandang pangyayari sa buong mundo. Kasi para magkaroon ng worldwide dictator, kailangan magkaroon ng worldwide crisis. Ang sabi nung iba nga, nung nagkaroon ng pandemic noong 2020, akala ng marami, yun eh. Nasa tribulation period na tayo. Pero hindi pa yun eh. Worldwide yun, pero hindi pa yun. Hindi pa yun. Ang tawag natin doon mga kaibigan is foreshadowing. Foreshadowing. Kumbaga, parang ganito. Pag tinignan nyo to, kamay ko, at tinignan nyo to para magkadikit, ano? No? Magkadikit ba? Mukha, ano? Pero pag tinignan nyo, layo, ano? Pero pag tinignan ko niya, magkadikit lang. Parang mga bundok. Pag nakatingin tayo sa maraming bundok, ay, magkakadikit. Pero pag pumunta ka na sa gilid, ay, layo. Parang ganun lang din. Meron tinatawag na foreshadowing ng mga pangyayari. Alam ba ninyo, mga kaibigan, in AD 70, akala na maraming mananampalataya ay yun na yung pagkakataon na sinabi ng Bible na ang templo ay winasak. AD 70, akala nila si Epiphanes, Antiochus Epiphanes, siya na ang Antikristo kasi ito yung nagpawasak sa Jerusalem. At winasak talaga, dinesecrate mga kaibigan ng templo. Yun yung mga nakasulat sa Bible, yung 70th week of Daniel. Na kapag binasa natin sa Daniel chapter 9, kapag nakita na niyo ito, eto na, ang simulanan na ito, yung 70th week of Daniel. Nangyari mga kaibigan, lahat ng yun, pero akala nila yun. Pero ang tawag natin doon is foreshadowing.
Mga shadow pa lang yan nung talagang paparating. Which is, kapag inaral natin ang Biblia, kung hindi pa nangyari dati, mukhang unti-unti sa panahon natin ngayon, mukhang malapit na, no? Parang ano po, 'di ba? Parang ang ginawa pang illustration sa Bible, parang nanay na manganganak. Hindi namin naiintindihan 'yun eh. Kaming mga tatay, hindi namin alam 'yun. Kaming mga lalaki, hindi namin alam 'yun. Pero alam niyo kayo, ito na, dali mo na ako ng ospital. Sugod mo na ako. O pagdating sa ospital, ay, false alarm, mamaya pa yan, hindi pa yan, bukas pa yan. Yung alam mo yung akala mong ayun na, pero hindi pa pala. Pero darating ang pagkakataon, yun na talaga. Lalabas na talaga yung anak mo. Darating ang pagkakataon, yun na talaga yung sinasabi at hula ng Biblia. Kailan? Hindi natin alam. Pero based on the signs of the times, masasabi natin mukhang malapit na nga, mukhang sa generation yata natin. Diba? Which is hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam. Pero generation man natin o hindi sa generation natin, 100 more years o 1,000 more years ang dadating. Dahil ang isang araw sa Panginoon is 1,000 years. Nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po ba? Ang importante is hindi yung dumating ba siya nung panahon natin, kundi ang importante is dadating ang Panginoon sa panahong siya ang nagtakda. Ang importante, mga mananampalataya tayo at alam natin na tayo ay makakasama doon sa resurrection kung tayo ay mga mamatay na sa ating pananampalataya o makakasama tayo doon sa translation. Dalawa yan eh, resurrection and translation. Translation, nung katawan nating buhay will be translated at magkakaroon tayo ng bagong katawan. The manner of the rapture, instantaneous, instantly, sudden. It can come any moment. Any moment. Any moment. Walang pasabi. Kaya tayo mga mananampalataya, masumpungan nawa tayo ng ating Panginoon na kapag dumating ang Panginoon, ay gumagawa ng kanyang kalooban. Ito na yung tamang panahon na gumawa tayo ng kalooban ng Diyos. Na kung meron tayong dapat gawain para sa Diyos, kung meron tayong dapat share ng salita ng Panginoon, gawain na natin ngayon. Because anytime can be rapture time. Pang-anim, ito po, last na po ito. Not only the manner of the rapture, kundi yung pang-anim at panghuli, the meeting at the rapture. Meron tayong meeting. Ang tinutukoy pa natin dito is yung reunion with our departed loved ones. Sa araw makikita natin yung mga mahal na. Kaya huwag tayong ma-despair. Kapag meron tayong asawa, anak, magulang na namatay, malungkot tayo, but don't be in despair. Kasi one day, kakaroon ng reunion sa langit. Magkikita-kita tayo. The dead in Christ shall rise first. First Thessalonians chapter 4, verses 15 to 17. Tignan niyo ang sabi ng banal na kasulatan, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, sa pagbabalik ni Kristo, referring to the rapture, not the second coming, but the rapture, shall not prevent them, hindi natin sila mapipigilan, which are asleep, na mga nangamatay na. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall, shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up, yun yung rapture, with them in the clouds to meet the Lord. Sinong imimit natin? To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Dahil nauna yung mga nangamatay kay Kristo, di ba? Imimit ang Panginoong Kristo in the air, at pagkatapos ay susunod tayo, ay magkikita-kita tayo doon. Kaya tayo mga mananampalataya, alam niyo kahit magkaroon tayo ng mga misunderstandings dito,
sa huli tayo pa rin ang magkakasama sa championship. Oo. Ayoko makita yan. Natitisod ako dyan, tuwing na makikita ko, kumukulo dugo ako dyan. Ay nako, sanayin mo lang, nakikita mo yan. Baka ang kailangan, hindi mabago yung tao, mabago yung damdamin natin. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mananampalataya, pagdating sa langit, kasama mo yan. Totoo yun. Kaya itong pagsasama-sama natin, yung pagpapatawaran natin, yung pagmamahala natin sa isa't isa, practice yan pagdating sa langit. Hindi, totoo yun. Hindi mo po pwedeng piliin ang makakasama mo doon. Lahat ng mananampalataya, regardless kung may kahinaan, regardless kung nakaapektuhan ka niyan, regardless kung natisod ka dyan, regardless kung may pangit na ugali yan, mga kaibigan, ang isipin mo na lang isang araw, yung may pangit na ugaling kapatid ko sa Panginoon, babaguhin din ng Panginoon yan. Isipin mo ganun. Parang anak din natin. Pag tinignan natin ang mga anak natin sa katigasan ng ulo nila, hindi mo mamahalin eh. Pero kapag iniisip mo isang araw, itong anak ko na to matigas ang ulo, isang araw magiging kaligayahan ko din yan. Pag lagi mo tinitignan ng ganon, kinukondisyon mo ang sarili mo and at the same time tinutulungan mo yung anak mo na magbago din ang kanyang buhay. Siguro ganun din ang magandang ugali natin kapag meron tayong nakikita mga kapwa mananampalataya na minsan ang dating sa atin is hindi okay. Huwag tayo makipag-away. Sabi ko nga sa inyo, magkakakampi tayo eh. The weapons of our warfare are not carnal but mighty. Amen? Unto the pulling down of strongholds. Magkakasama pa rin tayo. Mahalin natin ang isa't isa. Kasi isang araw, makikita rin tayo sa langit. Sama-sama din tayo. Pastor, mag-aantay na lang ako pagdating sa langit. Talagang lahat ng mga, siguro gano'n na lang katindi ang sama ng loob. Talagang gusto antay na lang ang pagdating sa langit para tanggapin yung, at least doon, Pastor, binago na siya. At the same time, pati ako binago na din. Pareho na kaming binago. Pero hanggat nandito kami sa lupa, mukhang hindi ko talaga kayang sikmurain. Hindi, wag gano'n ang attitude natin. Hayaan nating magbunga ang banal na Espiritu sa buhay natin. Maganda yung buhay pagdating doon kasi will be perfect. Pero wag yung hahayaan na ang buhay natin dito sa lupa ay tatanggapin na lang nating hindi maganda dahilan sa meron tayong mga bagay na hindi kayang tanggapin. Huwag ganon. Kasi ang disenyo ng Diyos, hindi lang sa langit maganda buhay natin, hindi lang sa langit mga kaibigan magiging maganda at magaan ang pakiramdam natin, kahit dito sa lupa ang disenyo ng Diyos, mabubuhay tayo dito ng masaya, maganda, mapayapa, at magaan ang kalooban. If we will learn, di ba? To allow the Holy Spirit to work in us. Kung hahayaan nating ang banal na Espiritu ay magbunga sa buhay ng bawat sa atin. But anyway, ang importante, may rapture. Bottom line, Lord, salamat sa pangako ng rapture. Kasi alam ko na hindi walang kabuluhan ang lahat ng aking paglilingkod at ng aking pananampalataya sa iyo. The promises of the rapture. Ano po yon? Yung mystery ni-reveal na sa atin. Praise the Lord. What a privilege, ano? Alam natin eh. May rapture eh. May rapture. Na hindi alam ng iba. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you for the blessed hope. Thank you dahil alam po naming merong darating at paparating na araw na kung saan tutuparin mo ang iyong mga pangako. Hindi lamang po the mystery of the rapture, but the magnitude of the rapture, the miracle of the rapture. Wala nang kamatayan. Merong pagkakataon na hindi na masisira ang ating katawan. Kung makakasama tayo, glory to God. Kung hindi, huwag kayong mag-alala kasi mabibihisan naman na tayo, walang kasiraan. Pero we will never face death anymore. We will be forever with the Lord. The miracle of the rapture. The magnitude of the rapture. Lahat ng mananampalataya ay makakasama. Amen? Nahuli man. Sabing nahuli, yung medyo huli na siya nang nagsisi. O matagal na, makakasama siya. Kaya lahat ng tao may pag-asa.
Meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa save. Share na natin. Imbitahin na natin sa church. Magpakita tayo ng magandang halimbawa upang makonvince sila na totoong may Kristo na nagbabago ng buhay. The magnitude of the rapture includes all believers. The magnificence of the rapture, you will be transformed. Itong katawan na nasisira, mawawala ng kasiraan, imperfection, magkakaroon ng perfection. The manner of the rapture, instantaneous. It will come suddenly, like a thief in the night. And the meeting at the rapture. Sa langit, magkikita-kita tayo. Amen? Kaya nga, di ba, may kanta tayong kinakanta, what a day that will be, when my Jesus I shall see, when I looked upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Meron pang isang kanta na na-compose. I saw Abraham, Isaac, and Jacob. There was Mark, there was Luke, and there was Timothy. Makikita natin lahat ng mga mananampalataya ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? The blessed hope. The blessed hope of the believers. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Alam niyo kung lahat ng mga nakikita natin ngayon at dumadaan sa buhay natin ngayon, lahat nakapagbibigay ng kalungkutan, hindi mo kailangan maging malungkot. Meron kang po pwedeng tignan na magpapasaya. Kung lahat ng mga bagay na nararanasan natin at nakikita at dumadating sa buhay natin nakaka-discourage, hindi mo kailangan mamuhay na discouraged. Kasi merong magandang balita. At merong inaantay tayo na mabuti. At ito yung gagawin ng Diyos. Pwedeng sa lupang ito ang buhay natin hindi maging maayos, pwedeng hindi ayon sa gusto natin, pero aanhin natin at ba't natin nahayaan na ang pansamantalang kalalagayan na magdidikta ng buhay natin, samantalang pwedeng magdikta ng buhay natin na yung alam natin gagawain ng Diyos sa darating na panahon. Nakadepende po kung saan ka titingin. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse number 8, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are honest, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Yun ang tignan natin. At ito po yung magandang tignan natin. Lord, isang araw matatapos lahat ng bagay. Isang araw, lahat ng kahirapan matatapos. Kaya Lord, hindi ako titingin at hindi ako magpapa-apekto sa kung ano nangyayari ngayon. Hahayaan kong maka-apekto sa akin. Walang iba kundi yung magandang pangako mo at yung katotohanan na sinabi mo sa iyong salita. Ngayon pong gabing ito, ngayong hapong ito, bago po tayo magtapos, anyayahan ko po tayo, kung kayo po ay merong kabigatan, merong kayong pinagdadaanan, kung kayo dumadaan sa discouragement, ngayong pong oras na ito, walang dahilan para ma-discourage, dahilan para lalo tayong magsumigasig, dahilan para mas lalo tayong maging masaya. Dahil may pangako ang Panginoon. Dahilan para tayo ay tumayo kung tayo nadi-discourage, tumayo tayo at alalahanin natin ngayon yung kaluluwa ng mga tao at mga mahal natin sa buhay na marahil hindi pa mananampalataya. Mga kaibigan natin na marahil kailangan nating masyaran at madala sa harapan at sa paanan ng ating Panginoon upang makilala nila ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. This is the time to do it. Kung kayo po'y kinausap ng Panginoon at meron tayong inilalapit at gustong ilapit sa Diyos, ba't hindi ngayong gabing ito lumapit tayo sa Kanya at manalangin tayo? Come on, God bless you. If the Lord is talking to you, talk to God. Kung paano mang paraan na kayo'y kinatagpo, kinausap ng ating Panginoon, lapit po tayo, idulog natin sa Panginoon ang pangungusap niya sa bawat isa po sa atin. God bless you.
Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay po ng kaliwanagan, ng paalaala, ng pag-asa, ng comfort. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po mangyayari ang ginugusto namin at gugustuhin ng sino man. Panginoon, ang mangyayari yung sinabi mo at kalooban mo. Salamat po dahilan ng iyong salita na aming pinanghahawakan, na aming sinasampalatayanan ay totoo. At ang basihan ng aming buhay, ang basihan ng aming pananampalataya, ang basihan ng aming katuwaan, ng kapayapaan ng aming mga puso ay hindi kung anong nangyayari sa kasalukuyan, hindi kung ano yung nakikita at nararamdaman namin sa aming kapaligiran, kung hindi, Panginoon, kung ano yung sinasabi mo sa iyong salita, ang katotohanan. I-bless mo po ang aming mga puso. Patuloy mo kaming katagpuin, patuloy mo kaming kausapin, patuloy namin inalapit at patuloy ko pong ipinagpe-pray ang iyong mga anak na may inilalapit sa iyo sa anumang sitwasyon na kanilang inilapit. Tumampu, Panginoon, ay mga sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, mga mahal sa buhay, kakilala na kailangan po at nangungusap ka sa kanila na kanilang mabahagian ng iyong salita at madala at ma-share ng salita mo. Kausapin mo po at katagpuin mo ang bawat sa amin. At alam po namin, Lord, na ang pangungusap mo sa amin ay may magandang dahilan at kailangan po namin itong gawain ng buong puso. Panginoon, pagpalain mo po kami. Maging handa po kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Hindi po, Panginoon, sa katiyakan ng kaligtasan sapagkat meron na kaming kaligtasan, kundi nawa ay datnan mo kami, Panginoon, na gumagawa ng iyong kalooban. At magiging masaya kami at haharap kami sa iyo nang maririnig namin, Panginoon, ay yung katagang, "Well done, good and faithful servant." Help us, Lord, to be faithful. Ito po ang panahon na kami po ay magtatapat at maglilingkod, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa pangungusap. Salamat po ngayong gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay bumalik sa ating mga upuan. Awitin po natin, "Alam kong may magagawa ang Diyos."